Last springtime ay nagtanim ako ng mga buto ng singkamas dito sa malaking paso na ito. Para mas madaling tumubo yung buto ng singkamas ay binabad ko muna siya sa tubig, kaya makikita nyo meron na siyang mga konting sprout. Mga around 10 seeds yung tinanim ko dito sa isang paso na ito. And fast forward, winter na ngayon dito at nag-dry na yung kanyang mga vines, pati na rin yung kanyang mga seed pods. In-overwinter ko sila dahil inantay ko na mag-dried up itong kanyang mga seeds para pangtanim. At ngayon ay iha-harvest na rin natin yung kanyang mga laman. Tingnan natin kung meron pa rin tayong maiha-harvest dito. Huh? Oh my God! Ano ba naman yan? Ito may malaki. Malalim yung kanyang laman. Ang lalim. Oops. Kapareho nung hinarvest ko kanina sa maliit na paso. Meron pang isa dito. Oops. Parang malaki ito okay. Pwede na rin. Ito yung good size. Ito, meron. Another good size. Ito. Ayan. May isa. Ilan na yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Yan yung pang-8. Maliit. Wala na. Ayan, tataniman ko ulit siya ng buto ng singkamas. So magtanim ulit tayo ng buto ng singkamas dito sa paso na ito para may susunod na iha-harvest. Itong singkamas ko ay nagsimula lang sa 10 piraso na seeds na binili ko sa Facebook Marketplace hanggang sa napadami ko na siya. Ang technique lang naman para mapadami mo ito ay pabungahin mo ito at ipadry mo yung mga seeds nito para hindi ka mauubusan ng seeds na pangtanim. Mas maganda talaga na magtanim ng sarili dahil dito sa Australia ay hindi ka basta-basta makakabili ng singkamas. Minsan ay meron ito sa mga Asian market pero hindi na kagandahan yung quality at napakamahal pa ng presyo.